Okay. Update po tayo mga kapatid. Ito'y galing sa Banat Kapanig TV. Kimbo isinuka na sa media. Lahat ng ebidensya nilatag na. Oh, OMG, paktay lahat. Ano ang meron dito? Panoorin ho natin ito ng sabay-sabay. Pero syempre, bago ang lahat, ating munang bibigyan ng reaksyon ang sinabi ng ating Pangulo. Sabi ng Pangulo, di ba nung nakaraan lang, no? Sabi niya, may free call daw. Wow, free call. President, matagal na may free call ah. Nasaan ba kayo? Nasa sinaunang panahon ba kayo? O sadyang tinatanga-tanga nyo yung mga kababayan natin dyan sa free call na yan. Totoo ba yan? Ikaw nagsabi niyan? Wow, heavy ah, free call. Para ka namang gago niyan eh. Free call? Ba't wala bang messenger? Wala bang Viber? Wala bang ano pa ba yung isa? Line? At marami pang iba, yung WhatsApp, mga ganon. Free call lang po siya. Wala na, dahil wala nang panggastos. At meron pang balita sa ating Pangulo, no? Parang ikinakalatasan ng administrasyon na nakapauwi sila ng mga galing nga doon sa apektado ng gera na yan, di ba? Hirap sabihin kasi minsan sa YouTube binabawal eh. Ano daw eh? Parang kinikredit grabber niya na mahigit ang naiuwi natin, etc. Wow. Yun naman pala, hindi naman pala silang nagpauwi. Isipin nyo na lang, no? Itong Pangulo natin, siya yung nagkataon nung pandemic. Ano kayang mangyayari sa atin? Pandemic. COVID-19, halimbawa. O so paano na lang tayo niyan pag yan ang naging presidente natin? Anak ng teteng, durog tayong lahat nun. Buti na lang Pangulong Duterte. Pero anong ginawa nila sa Pangulong Duterte? Mga wala silang utang na loob. Ginago nila ang mga Duterte. Ito ang presidenteng gusto nyo. Bahala kayo sa buhay ninyo sa mga maka-BBM pa rin. Basta kami, gusto namin ng pagbabago at ito, ililihis na naman nila ang issue. Bakit kanyo? Meron na naman natagpo ang bulto-bultong ang dami. Mahigit 8 billion daw. Ewan ko, nakalimutan ko na. Basta, shabs. Shabus. Oh, may nakita na naman daw. Bakit? Nasaan yung may-ari? Wala na naman. Parang yung natagpuan lang sa dagat, sa bangka. Tapos yung sa ban, parang ganun lang din. Wala naman tayong nakitang malaking isda. Kahit nga maliit na isda, wala tayong nakita. Kaya nila ata ginagawa yun para malihis ang issue. Sabay banat sa Duterte, sasabihin nila dito walang war, walang madugong labanan. Oh, anong gagawin nyo dyan sa mga nakuwang shops? Tatanong lang ho i-recycle nyo ba yan? Wala talaga itong Pilipinas, ano? Maganda dyan, sunugin. Ang problema, hindi naman nila sinusunog siguro. Hindi naman pinapakita. O baka nire-repack. Tanong lang mga tanong lang. Ay nako, Pilipinas, hanggang saan mangyayari ito? Ang Pangulo ninyo, napaka-weak. Wala estar. Wala naman talaga. Ay nako, ito na mga kaibigan, panoorin na natin. Galing ito sa ating Banat Kapanig TV. Nasa description yan. Simulan na ho natin anong meron ngayon. Ito ang balitang viral trending ngayon sa mundo ng social media na dapat malaman ng taong bayan. Kahit anong pilit mong pagtakpan ng katotohanan, ay sadyang lalabas at lalabas pa rin ito at malalaman ng taong bayan. Ito ang naging solusyon ng marami sa ating mga kababayan. Matapos kang pumutok ang balita, isa ang pangalan ni Estela Kimbo sa mga di umano'y nakatanggap ng mali-malitang pera mula sa nakaw sa kaban ng bayan. Wow. Kaya naman dahil dito ay marami sa ating mga kababayan ang nananawagan na ito ang tamang panahon para basagin na ni Estela Kimbo ang kanyang katahimikan at gawin na nito ang nararapat upang sa ganun ay masalba pa niya ang kanyang pangalan. Gaano kaya ito katotoo mga? Hindi, alam nyo kasi para sa akin na okay na umamin siya. Pero hindi pwedeng hindi rin siya managot. Di ba? Oo, magnanakaw ka pero dapat ka ring managot.
Hindi, sample lang yon, sample. Okay, tuloy tayo. Kapanig, ating alamin. Pero bago natin simulan ng balitang ito, kung bago ka pa sa aking channel, ay huwag mong kalimutang mag-like, mag-share, mag-comment at mag-subscribe at click the notification bell Alright. para lagi kang updated sa mga bago naming mga video. At yun na nga mga kapanig, ikanta mo na silang lahat. Tuwa naging panawagan ng dapat. marami sa ating mga kababayan. Matapos nga muling madawit ang pangalan ni Stella Kimbo sa mga politikong nakatanggap daw di umano ng mali-malitang pera mula sa nakakaban ng bayan. Di ba may umamin pa din na isa na sabi niya, hindi ko naman hiningi yun eh. Binigay yun ng kusa eh, no? Di ba yung nagbibideo siya? Nasaan pa siya nagbibideo nun sa sasakyan, no? Hindi naman daw niya hiningi. Kusa daw binigay. Wow! Heavy! Ayon pa sa official report na inilabas ng Ambalita ngayon sa kanilang official Facebook account, and I quote, "Bahay ni Estela, tumanggap di umano ng mali-malitang pera." Wow. Lumantad na ang 18 dating miyembro ng Philippine Marines na umano'y naging bahagi ng operasyon, pagdadala at paghahatid ng malalaking halaga ng pera sa iba't ibang personalidad. Oh. Kabilang na ang sinasabing pag-deliver sa bahay ni Representative Stella Kimbo. Sa isang press conference nitong Pebrero 24, inihahayag ng abogado ng grupo na si Attorney Levi Baligon na may mga larawan at dokumento na nagsisilbing ebidensya sa umano'y pagdadala ng pera sa loob ng mga maleta at kahon. Ayon sa mga ex-Marines, kabilang sa kanilang isinumiting ebidensya ang mga larawan ng pagbibilang at paghahanda ng salapi, mga maletang puno ng cash, isang larawan na may caption, "Delivery ng pera sa bahay ni Representative Stella Kimbo." Batay sa dokumento, ipinakita ang laman ng bawat maleta ay umabot umano sa large 50 to 70 million pesos, medium 30 to 40 million pesos, small 15 to 25 million pesos. Mayroon din umanong paper bags at expandable envelope na naglalaman ng milyon-milyong peso. Sa kanyang pahayag, sinabi ni Baligon, at makikita po ninyo ang madalas na pagdi-deliver nila ng mali-maleta at minsan mga paper bag naman na mga pera. Oh. Dagdag pa niya, ang mga larawang ito ay nagpapakita kung saan napupunta ang pera ng bayan. Ang Oh. revelasyong ito ay bahagi ng mas malawak na aligasyon ng grupo na umabot umano sa 805 billion pesos ang kanilang naihatid sa iba't ibang destinasyon. Kabilang ang sinasabing mga tirahan ng ilang opisyal at personalidad, pati na rin ang mga lugar na inuugnay mismo kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ayon kay Baligon, susumiti ng grupo ang kanila mga affidavit at ebidensya sa Office of the Ombudsman. Hanggang sa ngayon, wala pang opisyal na pahayag mula sa kampo ni Representative Kimbo at maging ng Pangulo kaugnay sa nasabing aligasyon. End quote. Nang lumabas nga ang balitang ito ay umani agad ng samut-saring komento mula sa marami sa ating mga kababayan na kung saan ay marami nga sa kanila ngayon ang hindi napigilan ng kanilang sarili na maglabas ng kani-kanilang hinaing at komento sa mundo ng social media. At ayon pa sa kanila, kaya pala napakatigas ng paninindigan ninyo sa Quadcom dahil mali-maleta pala ang idinideliver sa pamamahay mo. Sinusunod nyo ang isang pangulo na hindi naman niya sariling pera ang ibinibigay sa inyo. Ito ay pera ng gobyerno at ng taong bayan. Naloko kayo ng isang pangulo at kayo ay uto-uto o sunod-sunuran sa kanya. Ang tanong ng taong bayan, kailan matapos ang pagnanakaw sa kaban ng bayan na until now wala pang napaparusahan sa investigasyong dinaan na walang katapusan hanggang matabunan at makalimutan ng bayan yan ang strategy ng mga kawatan sa gobyerno. Ganyan ang persona ng mga taong sakit, baliwala lang at patawa-tawa lang. Hahaha. Sana hindi ka nagpapagamit sa gobyerno. Alam mong mali, may ibibigay na pera sa'yo, pero strict to the plan ka. Kawawa mga anak mo. Umami na kayo kung tunay kayong Kristiyano o makadiyos para matiwasay ang inyong buong pamilya. Humingi kayo ng tawad sa taong bayan nang matahimik ang inyong buhay. Maunawaan yan kung biktima ka lang sa mga pangyayaring masama. Kawawa naman si Senator Lacson kay Senator Marcoleta. Ito. Oo. Yan po. Naawa po ko sa totoo lang dahil butatang butata. Nagmukhang bata, no? Yung nagkasagutan si Ping Lacson at saka si Sir Marcoleta. Meron na po tayong vlog niyan, mga kapatid. Ano ba ang title nito? Meron na po tayong nagawa niyan, covered by SMNI o parang kinuha din ng SMNI. Ano bang ang title na ginawa natin dito? Basta mga hanapin nyo na lang mga kaibigan, ha. Nandito po yan sa ating channel din. Kasi ang hirap din reaction na nun, sobrang haba. Matindi.
No, panoorin nyo na lang po or marami na sigurong nakapanood doon. Meron pa nga sa yung mga taga-kabila sinasabi nila sinoplak daw si Marcoleta. Eh. Wow! Binaliktad. Kitang-kita nyo naman eh. Lamog-lamog na si Ping Lacson eh. Partida niya na nakikisaw-saw pa si parang to the rescue pa si Skull Bukol nun. Diba? Ito may nakita po tayo dito mga kapatid. Mukhang sumugod daw. Ito muna ha. Ito mga kapatid no? Sabi kasi dito, ay saan na ba yun? Yan. Sabi kasi rito, Marcos Bangag supporters sumugod sa peaceful rally nila Spokes Harry Roque. Ibig sabihin may taga-Bangag na naki-epal doon po sa peaceful rally. Panoorin po natin to. Galing kay Maharlika. Ewan ko kung sinare ni Madam Maharlika pero mukhang mukhang sa kanya yung video. Binigay siguro, pinasa din. In-upload. Ito na, pakinggan ho natin. Tinutulak na. Hindi kayo na ni Spoke. Hindi, wag. Mahinahon. Alam nyo, maganda pag ganyan, sir, no? Huwag nyong patulan. Maganda videoan nyo ng videoan. Edi nagka-views pa kayo. Wala nyo, baka kumita pa kayo. Pag may, halimbawa, nagrarally kayo, tapos may pumuntang ka-BBM, mga taga-kabila, tapos sabi, BBM, ang pinakamagaling na presidente, videoan nyo, tapos i-upload nyo, diba? Hayaan nyo siyang magnawa. Baka 8 minutes kayo dun, pang YouTube na yun, diba? Hayaan nyo lang, tapos, hayaan yung i-bash ng i-bash. Gusto niya yan di ba? Panoorin mo natin ha, tuloy-tuloy. Mahinahon. Mahinahon lang. Ate, tama na, ate. Ate, tama na. Tama na. Seryoso ba yun? Ipinagtatanggol niya pa? Alam niyang bangag na? Yun lang. Doon ako minsan nabobobohan sa mga taong ganyan Nakita na nila, wala nang kwenta itong pamamahala ng ating gobyerno, pinagtatanggol pa rin nila. Yung postura niya, ewan ko kung mayaman, minsan karamihan sa mayayaman. Hindi naman natin nilalahat kasi meron ding mga mayayaman na nakakaintindi na gusto na nila ng pagbabago dito sa Pilipinas. Pero may ilang mga mayayaman o may kaya sa buhay na tanga-tanga pa rin. Kaya nga sila mayaman kasi tanga-tanga pa. Hindi, joke lang. Pansin nyo, kasi hindi nila alam yung hirap ng buhay, hindi siguro nila naranasan. Hindi nila nakikita yung mga kababayan natin naghihirap na ngayon tapos ang ginagawa ng ating presidente, ang ginagawa ng administrasyon na to, pabagsakin pa rin si BP Sara. Habang naggigera na, impeachment pa rin. Nagtataasan na yung mga langis, hindi man lang nag-ipon ng langis. Dapat kung alam mong nangangamoy gera na, nag-ipon ka na sana ng langis. Hindi, puro kayo Duterte, pabagsakin ang Duterte, dapat Duterte, pabagsakin. Putya, nakakasawa yung mga ginagawa nyo. Tapos ano ginagawa ng mga tagapagtanggol na katulad nito? BPM, pagtatanggol nyo, ibubuwis nyo buhay, alam nyo na nga, bangag na. Sabi ng kanyang kapatid, bangag nga Hindi nga nila maipukulong yung kapatid Si Madam Amy, sige, kung hindi nagsasabi si Madam Amy, bakit hindi nyo idemanda? Para pang magkademandahan, natatakot, baka magkaroon ng air follicle test. Di ba kayo nahihiwagaan? Ito sa BBM na yun, kininana ka mo. Di ka marunong makaintindi. Konting unawa lang, Bakit kaya hindi nila idinidemanda si Madam Amy? Sinabi niya yung kapatid niya nag-a-addict. Pinalampas lang nung kapatid hanggang ngayon hindi nila dinimanda. Samantalang yung na-hospital si BBM, si Sir Jack parang sabi daw mali daw yun, di umano na papel. Yun pa yung inunang
ano ba tawag doon? Inireklamo. Yung medical na certificate ba yun na ikinakalat na maling impormasyon? Ina, yun pa ang inuna. Samantalang yung kapatid na nagsasabi na kadugo, yung kapatid daw niya nagkakwan. Inyamata na. Apay kasjay kayo. Dili kayo makaunawa. Kayo mga kaibigan, no? Sa tingin nyo kayo, hindi ba mahirap? Mahirap ba ang intindihin? Mahirap bang intindihin na nakikita na natin yung presidente ganyan na magbubulat-bulagang ka ba? Ang dami ng mga ghost project, pinirmahan niya na nga yung Bicam o GAA, etc. Ewan ko kung ano yun. Sinabi na rin ng Pangulo yun noon. Anong nangyari? Pinadala sa dahig. Tangina naman. Mahirap bang unawain yung presidente ngayon? Mahirap bang unawain na walang ginagawa? Ano yung tulay? Ang lalaki ng mga budget nila o yung confidential pa ng Pangulo, bakit hindi bulat-latin? Bakit bipisara? Wala rin tong mga to, napakadali. Di ba no? Madaling unawain, madaling intindihin na ang presidente ngayon walang ginagawa, lalo na may gera. Imbis na kumuha ng eroplano o gumawa ng paraan, may budget sana para sa mga OFW. Inuna pa siguro yung remittance. Tapos pinagtatanggol nyo, di na kayo nahiya. Wala, mga bangag talaga, ano? Tayo dito mga kapatid, no? Para sa atin, Duterte pa rin. Nakatikim kasi tayo ng may matino pa sa ating bansa. Lagi kong uulitin to, baka pwedeng pang outro ko na to. Lagi kong gagawin na pwede na sana natin tanggapin na ang Pilipinas na to talagang kurap, wala ng pagbabago. Pero nung dumating ho kasi ang Duterte, may pag-asa pa. Huwag natin sayangin. Huwag tayong tumulad sa mga ibang bansa na tinanggap na lang nila sa sariling bansa nila na kurap wala kaming magagawa. Huwag tayong tumulad sa ganon, may pag-asa pa. Huwag naman kayong tatamay nyo pa kami. Buti na lang, kukunti na lang kayo Pero mga kaibigan, pag nakakakita kayo sa mga rally, may mga bigla may mag-BBM, videohan nyo na lang. Gawin nyo, i-blur nyo na lang yung yung mukha niya, no? Kung ayaw niyang magpakita. Not signing any release, mga ganon. Blur nyo na lang. Hayaan nyo magsisigaw-sigaw, videohan nyo.